Ang tanong sa Biblia ay matatagpuan sa Revelation chapter 3 verses 1 at 2. Chapter 3. Sister, nauunawaan ko na. Dito ay nagsasalita ang Panginoon noong panahong iyon sa bawat simbahan sa Asia, sa Europa. Pero maaari rin siyang nagsasalita sa isang believer o mananampalataya sa kasalukuyan. Sister, babasahin ko ang verses 1 at 2. Sinasabi rito, "At sa anghel ng simbahan sa Sardis ay isulat mo, ito ang sinasabi ng siya na may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Alam ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalan na buhay ka, ngunit ikaw ay patay. O, and to the angel of the church in Sardis write, these things says he who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works, that you have a name that you are alive, but you are dead." Revelation 3 verse 2. Maging mapanuri, alisto o watchful, at patatagin mo ang mga bagay na natitira na handa ng mamatay, sapagkat hindi ko natagpo ang perpekto ang iyong mga gawa sa paningin ng Diyos. O be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found your works perfect before God. Ang tanong ko, at ang hindi ko lubos na maunawaan, ay ang unang bahagi na nagsasabing maging mapanuri o be watchful at patatagin mo ang mga bagay na natitira na handa ng mamatay. Ano ang tinutukoy ng Panginoon dito? Sa Revelation, oo, brother. Noong panahong iyon, ang mga simbahang iyon ay talagang umiiral. Sila ay mga tunay at pisikal na simbahang naroon, at sa bawat isa sa mga simbahang iyon, mayroong ganitong problema. Pero kung titingnan natin, bakit hinayaan at ibinigay ng Diyos kay John ang pahayag at turong ito? Dahil alam ng Diyos na hindi lang ang 7 simbahang iyon sa panahong iyon, kundi mula noon ang lahat ng nag-convert sa Kristyanismo, sa Ebanghelyo o Gospel ng Panginoon ay susunod sa parehong landas ng mga taong ito. Gagawin nila ang parehong bagay at sasabihin ng Panginoon, ang mensaheng ito ay para sa simbahang ito ngayon at magsisilbi sa marami na gagawa rin ng ganoon sa mga darating na siglo. Kaya hayaan silang isabuhay ito, hayaan silang magbago, hayaan silang magsisi. Revelation 3, oo, syempre, alam ko ang iyong mga gawa. Dito, nang sabihin nito, siya na may hawak ng 7 bituin, sino iyon? Well, ang Panginoong Hesukristo. At sinabi niya, alam ko ang iyong mga gawa na ikaw ay may pangalang buhay ka, ngunit ikaw ay patay dahil ang mga gawang ginagawa niya ay pagkakasala. Nagkakasala siya at nagpapahayag siya. Nag-convert na ako sa Ebanghelyo o Gospel. Narito na ako ngayon na nagbabasa ng Scriptures at narito ako, ginawa ako ng Diyos pero nagkakasala siya. At sinabi ng Panginoon sa kanya, sinasabi mong buhay ka, ngunit lumalabas na hindi ka buhay, ikaw ay patay. Ituloy ang pagbabasa. Siyempre, ang maging mapanuri, alisto o watchful ay ang pagsasabi niya na hindi, mag-ingat ka dahil nagsasalita ka, nangangaral o nagpipreach tungkol sa buhay, tungkol sa iyong pamumuhay at lumalabas na hindi ka naman pala buhay, patay ka sa Diyos dahil nagkakasala ka. Kaya ang isang taong nagkakasala, namumuhay sa kasalanan at gumagawa ng kasalanan ay patay sa Diyos. At kailan muling nabubuhay o nare-resurrect ang taong iyon? Kapag nakilala nila ang Diyos at nagsisi, kaya sinasabi rito na muli silang nabubuhay para sa Diyos. Kaya nang sabihin niya sa kanya na kailangan niyang maging mapanuri, alisto o watchful, maging attentive, maging matatag o steadfast, at maging maingat sa buhay na kanyang tinatahak dahil kailangan niyang patayin ang mga gawa ng laman o flesh, ang kasalanang kanyang ginagawa. Kailangan niyang patayin ang mga iyon upang makamit ang pagpapala ng Diyos. Sige, brother, mabuti. Well, napahaba ang paliwanag ko. Nais ko sanang makakuha ng mga tanong na katulad ng katanungan ng brother.